Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another Karumar-Dumal Part 2 content. At tungkol naman ito dun sa nangyari sa isang private resort sa Calamba, Laguna. At exclusive po itong napanayam ng 1PH mga ka-plastic at ng TV5 na humihingi ng paumanhin ang grupo ng mga kalalakihan na nag-viral matapos babuyin ang isang private resort sa Calamba, Laguna. Giit nila, hindi sila nakadroga, pero sobrang lasing daw sila. Sobrang lasing. Palagay mo ba, sobrang lasing, no? Sobrang lasing. Palagay mo mga ka-plastic, acceptable na kapag sobrang lasing ka, may control ka pa sa sarili mo. Di ba? Sa word pa lang na sobrang lasing. 'Di ba kapag usually kapag sobrang lasing ka na, hindi mo na kayang gumalaw, bigat na bigat yung katawan mo. Yung parang tipong gusto mo na lang matulog. Pero yung pagiging sobrang lasing nila ay hindi na normal. Paano naging sobrang lasing 'yon, mga ka-plastic? So, panoorin natin yung video para malaman natin kung talagang sobrang lasing sila at hindi daw sila nakadroga. Ang mga upuan, bote ng alak, pati na water dispenser, pinaghahagis sa swimming pool ng resort. Tatawa-tawa pa sila habang paalis. Kaya pala nagsisigawan kanina. Kaya ganun na lamang ang panlulumo ng mga may-ari tauhan. Ang maayos na resort kasi, nag-alawar zone. Pati water dispenser nasa swimming pool. Grabe, kulang na lang pati kwarto ilagay sa ano. Siguro mga 420, mga gano'n. Tanungin ko kayo mga ka-plastic, kapag kayo ba ay sobrang lasing at nakainom kayo ng matindi, magagawa mo pa bang gawin yung mga ganitong bagay? 'Di ba? Mag-comment kayo sa aking video dito sa comment section kung talagang pag ang isang tao ay sobrang lasing daw, makakagawa ka pa ba ng mga ganitong bagay? Palagay ko hindi nila syempre aminin yon. Lahat naman ng mga gumagawa ng mga ganyang bagay ay sabog, di ba? Kung hindi talaga kayo malinis ang inyong konsensya, magpa-drug test kayo. Di ba? Panoorin natin yung video. Video okay, hindi naman. Nagkalat din maging mga pagkain at basura ng mga bisita. Sa banyo, punong-puno pa ang lababo ng suka. Yan ba? Gawain ba yan ng sobrang lasing? Tapos hindi lilinisin? Diba? Sobrang lasing, di ba? Nakagawa ka nga makapunta sa lababo eh. Diba? Pag ang sobrang lasing, hindi na nila alam ang gagawin nila. Hindi na makagulapay. Masusuka na lang sa sariling katawan. Yan ba yung sobrang lasing na nakapunta pa ng lababo para sumuka? Tumira din yan, pero hindi natin alam kung anong klaseng droga ang ginamit. Di ba? Magpa-drug test kasi kayo para malaman natin kung talagang malinis kayo. Tapos nakita ko nga po kung gaano yung hababoy, karumal-dumal yung ginawa. Talagang sobrang galit, inis yung naramdaman ko nung time na yun. Lalo't tinakasan nila yung ginawa nila. Di ba? Siguro napanood ni ate yung video ko. Kasi sabi ko, yung term na karumal-dumal content. Napanood nila yan sigurado. Shoutout mo naman ako. Para naman medyo lumaki engagement ko mga ka-plastic. Kaya nasabi niya yung word na karumal-dumal. Hindi ko naman proclaim yung mga sinabi niya. Pero halos parehas kami ng opinion eh. Karumal-dumal. Sinubukan pa rin ng grupo na kunin ng deposito na 1,000 piso. Pero nang sinabihan sila ng caretaker na i-check muna ang resort, kumari pa sila paalis. O diba? Guilty. Alam nilang may ginawa silang kalokohan, ngayon kumiri pa sila ng takbo. Yan ba yung sasabihin mong sobrang lasing? Na nakakaripas ka ng takbo? Alam mo pag sobrang lasing ka na, hindi mo na magagawang tumakbo. O sino pinaglololoko ng mga grupo ng kalalakihan na nanggulo sa resort?
Di ba? Kalokohan eh. Himay-himay nyo yung mga word, di ba? Hindi ako naniniwalang sobrang lasing. Sobrang lasing, nakaalpas pa. Di ibig sabihin, nakadroga. Kasi kapag may tama ka ng droga, lalong tumataas yung energy mo eh. Di ba? Eksklusibo naming nakausap ang ilan sa mga lalaking nakuhanan sa video. Birthday daw ng isa sa kanila kaya sila nag-swimming party. Tumanggi silang humarap sa camera pero depensa nila, dala lang daw yun ng sobrang kalasingan. Wey. Parang napasobra na lang po din kami sa inom ng alak. Eh, hindi na po namin napigilan yung sarili namin. Ganyan na po ang nangyari. Paniniguro pa nila, hindi sila nakadroga. Wala po kami Sus. ginagamit na kahit anong droga. Yun po ang totoo. Hindi po kami adik. Sadyang tinamaan lang po talaga kami ng alak. Nasa Kalokohan yun. Sobrang lasing, makakatakbo ka pa. Huwag ganun. Huwag mong lokohin yung mga netizens, mga ka-plastic. Di ba? Sobrang lasing, nakasuka pa sa lababo, nakabuhat pa ng water dispenser, nakapagbato pa ng mga gamit ng pang-ihaw, naibato mo yung lamesa na monoblock. Yan ba yung sasabihin mong sobrang kalasingan? Alam ko ang pag nasobrahan ka ng kalasingan, gaya nga na sinabi ko kanina pa, hindi ka na makagulapay, gumagapang ka na sa sahig. At kung masusuka ka man, sarili mo na yung mapapaliguan mo ng suka mo kung talagang sobrang lasing. Hindi totoo yun. Alam mo kasi kapag pinagsanib mo yung alak at droga, tumataas yung tama, tumataas yung enerhiya mo. Ganon yun. Kaya huwag mo nang paglolokohin ng mga netizens na dala ng kalasingan. Meron lang talaga kayong galit sa may-ari ng resort na hindi nyo masabi kasi nga malaki na yung kasalanan nyo. 10,000 piso lamang ang binayad para marentahan itong resort mula alas 7 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Kasama na dyan yung paggamit itong swimming pool, yung mga kwarto at iba pa mga appliances. Kaya ganoon na lamang kasama yung loob ng mga may-ari ng resort dahil bukod sa mga nasirang gamit, pati sila nababash na rin daw sa social media. Pumayag na rin kasi nung unang mga may-ari ng resort na pabayaran na lamang ang mga nasirang gamit sa halagang 30,000 piso. Pero dahil sa nag-viral na video, tila sila pa raw ang napapasama. Ba't daw kami nagpatawad? Mukha daw kaming pera. Parang sampalin lang daw kami ng pera kahit gano'n na yung ginawa sa amin, okay lang. So, syempre pag masakit din yun sa amin. Kasi gusto namin mag-move forward kasi syempre business to eh. Kailangan namin bookings, hindi ng mga comments. Actually, huwag kang mag-pa-joke o makinig sa mga basher sa social media, mga ka-plastic, kasi karapatan mo yan. Kapag na-damage yung inyong mga gamit o mga properties ninyo, sinira ng isang strangers like yung mga yan, karapatan mo silang singilin dahil ang mahal-mahal ng mga materialis na ginamit ninyo tapos sisirahin lang nila. Huwag kang pumayag. At huwag kayong makinig sa mga bashers kasi yung mga bashers na yan, wala naman sasabing matino yan, mga ka-plastic, dahil wala sila sa sitwasyon eh. O ilagay natin sa sitwasyon nila na yung gamit nila sa bahay wawasakin ng mga taong to. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga nambash sa'yo? Siguro masasabi rin nila sa sarili nila, sa inyo, dalawa, na tama ka nga. Dapat nga siningil ko yun. Kasi nga, ang laki ng dinamage nilang mga properties ko eh. Eh, magasgasan ka nga lang ng konti ng sasakyan mo, galit na galit ka na, di ba? Gusto mo nang singilin ng 10,000 eh. Eh, yung pa kaya yung mga sinira nilang mga ari-arian ng resort, di ba? Huwag kayong makikinig na sampalan lang ng pera, ganon. Meron talagang mga bobong mga bashers na magsasabing ganon, mga ka-plastic. Kaya huwag kayong makikinig sa mga ganon kasi nga nasa side mo yan eh. Karapatan mo yan maningil ka ng mga danyos. Kung hindi nila kayang bayaran, eh hindi ipagdusaan mo na lang sa kulungan, di ba? Walang problema doon, di ba? Ang hirap kasi sa mga bashers, hindi mga nag-iisip bago mag-bash eh.
Alam mo naman sa panahon ngayon, napakahirap ngayon kumita ng pera. Tapos ganun-ganun lang wawa sa akin yung mga ari-arian nyo. Dahil dito, iniisip ng kampo ng pamunuan ng resort na ituloy na lamang ang pagsasampa ng reklamo. Tinanggal na sa pinagtatrabaho ang kumpanya ang 4 na sangkot. Ngayon nahimasmasan na sila mula sa kalasingan, mensahe ng ilan sa mga nanggulo sa resort. Gusto ko po sana humingi ng pasensya sa nangyari. Gusto ko pong humingi ng tawad sa owner ng pool na to, ng resort. Oh. At sorry din po sa mga nagrabyadong tao. Oo. Alam ko naman mga ka-plastic na nasa huli ang pagsisisi. Pero sana wag naman nila karirin yung pagiging kupal, di ba? Alam mo palang mali yung ginagawa mo eh. Bakit ka nang sira ng mga ari-arian, di ba? At latest kasi dito sa balitang ito, sabi sa GMA, nakipag-arigluan na po yung isang grupo ng kalalakihan na sumira ng gamit sa resort. Na pag-uusapan na lang yung bayarin kung magkano man yung na-damage. Sabi dito ng dalawang may-ari ng resort ay 30,000. Sobrang laki yun. Ilan sila naghahati-hati sa 30,000? 4. O, di ba? Sumayin natin sa 4 na yun. I-divide natin sa 4 yung 30,000. Siguro, more or less. O, sabihin na nating 8,000 sila. Tig 8,000. O, tig 9,000 para mayroon pang pasobra. Di ba? Alam mo kasi yan, lahat ng mga kalokohang ginagawa sa buhay, wag nating ilagay sa ulo. Dapat yung mga iniinom natin, nilalagay sa tiyan lang. At kung wala talaga kayong drogang ginamit, magpa-drug test kayo. Para malaman natin kung malinis yung konsensya mo. Kasi wala namang sobrang lasing na makakagawa ng mga ganyang bagay at magagawa pang sumuka sa lababo ng maayos. Di ba? Walang sobrang lasing na nakakabuhat ng water dispenser. Tingnan natin yung comment. Dapat ipakil. Dapat i-drug test. Di ba? Yan ang pinakamagandang sagot dyan. Ipa-drug test. Yan, sabi dito sa Samsung po, natanggal na sa work yung 4 sa kanila. Samsung Kalamba. Na-doxing pa natin yung impormasyon kung saan yung na yan. Tapusin mo ang video, binanggit dito 4 na sangkot na natanggal sa work. Ayan, di ba? Dala ng kalasingan nabuhat pa nga yung water dispenser. O, tama. Dala ng kalasingan Walang naniniwala sa opinion nila, mga ka-plastic. Di ba? Damage done. Kasuhan na yan. Yan. Mahilig kayong sorry, lagi ninyong binabanggit ang sorry. Ba tama, drugs kaya ang gawa nyo, dapat kayo makulong. Di ba? Okay, mga ka-plastic. Hanggang dito na lang ang aking opinion kasi alam ko naman na nagkarigluhan na po yung 4 na kalalakihan at pati yung may-ari ng resort na pagbabayaran na lang nila ng danyos at magkalimutan na. Kasi mahirap nga naman na makulong kasi pag once na makulong ka, may record ka na sa NBI, hindi ka na makakapag-apply ng trabaho. Di ba? Mahirap yun. Kaya ganito na lang tayo dito sa Pilipinas Kaya pinapairal na lang natin yung awa at saka unawa para mabigyan ka pa ng pagkakataon na maghanap buhay ng marangal. Ibaga wala Likas lang talaga tayo mapagpatawad sa kapwa. Hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sir. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid Commentary Video ng Video Livestream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all
para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.